1 Corinthians chapter 10, verse 21 hanggang 33. Salamat sa Panginoon. Umagang ito. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Pakisundan lamang ko sa inyong mga Biblia. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Diri ka mo makakainom, tikang hankupahan Ginoo. Ngan tikang hankupa liwat han mga yawa. Diri ka mo makakakaon, halamesahan Ginoo, ngan halamesa liwat han mga yawa. Basta dito, o karuyag banaton nga mga bugho, nga mga bugho ang Ginoo. Naguhuna-huna ba kita nga labihin kagamhanan kita kay haiya? 23. Nasiring hira. Tugot haaton ang pagbuwatin bisan ano. Matuod ito. Kundi diri nga tanan maupay. Tugot haaton ang pagbuwatin bisan ano, kundi diri nga tanan nakakabulig. 24. Kinahanglan waray usag nga magbiling han iya kalugaringon nga kaupayan. Lugod ang kaupayan liwatan iba. 25. Tugot hayohin pagkaon han bisan ano nga karne nga ginbabaligya ha merkado. Hinuwaray pagkasupak han iyo konsensya. Kay sumalaan sila ng kasuratan, kanan Ginoo ang tuna, nganan nga tanan nga magbutang dinhi hatuna. 27. Kung dapiton kamo hindi rin matinuohon, ngan tumangdo kamo hin pagkadto, kaunan igdurot ha iyo, hinuwaray bisan ano nga pakiana. Tungod na iyo konsensya. 28. Kundi kung may magsumatay iyo, iginhalad ini nga pagkaon ng mga Diyos. Ayaw ka mo pagkaon, tungod hadto nagsumatay iyo, ito, ngan tungod na iyo konsensya. 29. Botsid ngon, diri an iyo kalugaringon konsensya, kundi an kanan tawo konsensya. May adama pakiana. Kung sugad, kaya ano nga magpagpupugnanan akong kagawasan yung pagbuhat, pinagan kun han kanan iba konsensya. 30. Kung pasalamatan ko ang Dios tungod an akong pagkaon, kaya ano nga sususnan ako hiunong han pagkaon nga akong ginpasalamatan. 31. Sanglit bisan ano ang pagbuhaton niyo, mahapagkaon o hapag-inom, buhata ito nga tanan hin pagpasidungog han Dios. 32. Pag-ukoy hapaagi nga diri ka mo makasamo kan mga Hudiyo o han mga Hintil o han singbanan Dios. 33. Buhat ala sugada na akod gid mo buhat. Ginitunguha ko ang paglipay han nga tanan, pinaagihan nga tanan ko nga ginbubuhat. Hinuwaray pagunahunahan akong kalugaringon nga kaupayan. Kundihan kaupayan han nga tanan, base mataluwas untay ra. Pagpalain ng Diyos mga kapatid, ngayong umaga pinaagin iyabaran nga mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod po tayo mga kapatid. Papasalamat sa Diyos mga kapatid nga nakaabot tayo ngayong umaga sa araw na ito sa taong 2025. Di rin na naihit panahon. Ang pakiramdam ko mga kapatid, parang New Year lang kahapon. At magdi-December na naman. Ganon kabilis ang panahon. Sanglit mga kapatid, ang Ginoo natin di rin na maiha. Maulpot na hiya. Ang ating huminsahe ay pinamagatang, do we provoke the Lord to jealousy? Pinapag-selos ba natin ang Diyos? Verse 22, karuyag ba natin nga mga bugho ang Ginoo? Kahapon sa aming Bible study sa Romualdez, ito ang aming naging topic. Mayroong isang Diyos na totoo, buhay, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hawa sa siri-siring ng mga tao na maraming Diyos. Isa lang ang Diyos. Siya'y buhay, siya'y merong sariling kalooban, kaburuton, may din sariling karuyag. Kaya nga sa ating Sunday school kanina, sabi ng Biblia, maluluoy hiyan iya buot kaluoyan. Ngan iya sisirutan iya
buot silutan. Sabihin, meron siyang sariling desisyon. Meron siyang sariling personality. Tungod kay isa siyang persona, meron siyang sariling kalooban. At isa sa kalooban ng Diyos, isa sa kinaiya niya, sabihin, isa sa karakter niya, siya ay Diyos na seloso. Siya ay Diyos na maabugho. Mababasa natin mga kapatid sa Exodus chapter 20, kung natin titignan, nandun yun sa 10 utos. Kung maalala ninyo, mga kapatid. Nung nagbigay ang Diyos ng 10 utos sa bansang Israel, pinagikan Moises, sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos. Ayaw ko mo paghimo, ayaw ko mo pagsamba. Babasahon ta. Sa Exodus chapter 20, verse 1. Sabi ng Biblia sa Exodus 20, versikulo 1. Naging mangraw ang Diyos, nga namo iniyan iya mga pulong. Verse 2. Ako, amo ang Ginoo nga iyo Diyos, nga nagdaraha iyo tikang ha Ehipto, diin mga uripon kamo. Verse 3, ayaw kamo pagsingbahin laing nga Diyos labot ta akon. Narinig ba natin mga kapatid? Amen. Ayaw ng Diyos na ang tao sumasamba sa ibang Diyos. Labinaan mga tao na iya iginluwas. Mga tao na iya gintalwas, ayaw niya na sa iba sumasamba. Verse 4, ayaw kamo paghimo. Kanina sa verse 3, ayaw kamo pagsingba. Verse 4, ayaw kamo paghimo. Para hayong ngawin mga ladawan, hinbisan ano nga mga butang nga adto halangit o aniya tuna o adto hatubig ha ilarom hantuna. Na igindidiri ng Diyos na ang tao naghihinimo ng mga rebulto, Diyos, mga ladawan, para amot singbahon lugod. Verse 5, ayaw ka mo pagyukbo, wag kayong yuyukbo. Yuyuko. O ayaw ka mo pagsingbahin bisan ano nga Diyos. Kaya ako amo ang Ginoo nga iyo Diyos, ngan maabugho ako nga Diyos. Klaro mga kapatid. Bisan sa lumang tipan pa lang, pinakita niya na kung sino siya. Kung ang tao nagsiselos, labi na ang Diyos. At kung meron pinagsiselosan ng Diyos, kung ang tao na iyaging talwas, nasamba sa iba. Ito ay sugo niya sa mga anak ni Israel, sa mga taong niligtas niya. Kaya mga kapatid, kung tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 10, binasa din kanina, aning siring ni Apostol Pablo Haira. Mga kapatid, ito nga ho ngayon, sulat to sa isang church sa Corinto. Mga kapatiran to. Anong sabi? Verse 22, 1 Corinthians 10:22. O karuyag ba naton nga mga bughuan Ginoo? Gusto ba natin na ang Diyos ay nagsiselos? Ngaran iya kita gintalwas, ngaran iya kita gintagan ng kinabuhi, ngaran iya nagpapakaupay haaton. Karuyag ba naton siya pagselosin? Sasabihin natin, Pastor, paano nagsiselos ang Diyos? Kanina, kung ang tao sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagagalit ang Diyos. Kung maalala ninyo, sa lugar ng Pampanga, dida ang paggawaan ng mga rebulto. At nakalimutan ko kung anong taon pumutok ang Mount Pinatubo, natabunan lahat ng factory ng mga rebulto dito sa Pampanga. Nakita natin na bisan sa tanawan, may nakatukdaw nga rebulto dida sa Igbawan Bukid, dumating ang Yolanda. Binibisita ng Diyos ang mga taong nadudumiri iya. Kaya kung ang Diyos nagpapadala ng salot dahil din sa kagagawa ng tao. Sa paglayo ng tao sa Diyos, ang Diyos nagagalit, ipinapakita niya na ang Diyos lang na nasa langit ang dapat katakutan. Huwag kang yuyoko, bisan ka na may Diyos na nasa langit. Huwag kang sasamba ka, bisan ka na Diyos. Sabi nila, ay, isa lang naman ang Diyos natin, mali, ibang Diyos natin. Bakit? Ipakilala mo sila ang Diyos mo. Ipapakilala ko din sa iyo kung sino ang Diyos ko. Pinagin Biblia. Kung ang Diyos mo hindi seloso, hindi yan ang tunay na Diyos. Sabagat ang Diyos ng Biblia, nasisinahiya ko ng tao ngayon gintalwas na sa bahay iba. Mga kapatid, ang Diyos ay seloso. Mga kapatid, nagagalit ang Diyos. Tingnan natin dito sa chapter 20, verse 21. Una, nasiselos ang Diyos kapag ang mga anak niya nakikipag-fellowship, nakikisama sa mga diablo. Nandyan, sa verse 20 hanggang verse 21. 1 Corinthians chapter 10, verse 20 hanggang 21. Ano sabi? Diri, nasiring ako nga an iginahalad dida, hindiri Diyos nun nga altar,
Iginahalad ngadto ha mga yawa. Mga kapatid, kung isa lang ang Diyos, tungod kay isa lang ang Diyos, yung ginagawang pag-ooperate ng mga tao sa sinisabi nila ng Diyos, hindi pala Diyos yun, yawa yun. Klaro sa Biblia. Basahon ta balik. Diri nasring ako nga an iginahalad dida, hindi Diyos nun nga altar, iginahalad ngadto ha mga yawa. Diri ngadto sa Diyos. Ngan diri ko kayo karuyag nga maging kabulig kamuhan mga yawa. Amen po mga kapatid. Verse 21. Diri kamo makakainom tikang kupahan Ginoo ngan tikang hankupa liwatan mga yawa. Diri kamo makakaon halamisan Ginoo ngan halamisan liwatan mga yawa. Mga kapatid, nagsiselos ang Diyos. Kung tayong mga anak ng Diyos, nakikibahagi tayo sa karumian ng daigdig nito. Sumasali tayo sa mga alam nating hindi ayon sa Diyos. Nagsiselos ang Diyos na alam ng Diyos niligtas ka niyan, tapos nandun ka sa ibang Diyos-Diyosan. Namumuhay ka ng kagaya ng hindi ligtas. Patawarin tayo ng Diyos. At bigyan tayo ng kaunawaan ngayong umaga na ang Diyos merong damdamin na ipinapakita na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong pagkatao natin. At hindi tayo angay makisama sa kasamaan ng daigdig na ito, kundi mahalin natin ang ating Diyos sa tagapagligtas. Nagsiselos ang Diyos kapag nakikisama tayo sa gawain ng mga yawa. Sa gawain ng hindi ayon sa tinuod nga Diyos na buhay na nasa langit. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. That is number 1, nagsiselos ang Diyos kung tayo, ang mga anak niya na niligtas niyan, nakikipagsama ka pa sa mga alam mong galing ka na dyan. Amen po mga kapatid. Anong pakiramdam ng Diyos? Huwag mo nalang isipin yung pakiramdam ng church. Wag. Isipin mo muna, anong pakiramdam ng Diyos? Kapag alam mong hindi sa Diyos, imo ginupdan. 2 Corinthians 6:14, ano sabi ng Panginoon? Ayaw ka mo pag-ungay. Anong sabihin pag-ungay? Pakigtampo. Ayaw ka mo pag-ungay, ngan pakig-usahan, diri magtinuuhon. Amen mga kapatid. Klaro. Kay diri ini may himo. Uunan honin pagkausahan matadong nganhan maraot. Uunan honin pagkatampuhan kapawa nganhan kasisidman. 15. Uunan honin pagkauyo ni Kristo nganhan yawa. Ano ang kinakaurusaan han magtinuuhon nganhan diri magtinuuhon. Verse 16. Uunan honin pagkatampuhan templohan Dios nganhan mga Diyos. Paano mo pinagsama yung sinasabi mong simbahan ng Diyos tapos merong mga Diyos sa loob? Amen mga kapatid. Kay kita amo ang templo hanbuhi nga Dios. Sumalaan igin siringan Dios nga mag-uukoy ako upod na akon mga tao, ngan mag-uukoy tampo ira. Magiging Dios akon nira, ngan magiging akon hira mga tao. Yan ang plano ng Diyos sa atin mga kapatid kung bakit natin niligtas. Maging kakaiba tayo. Maging iba ka sa mga hindi magtinuon. Iginlain ka nga ng Diyos eh. Hindi kanya isinama sa mga taong sisirutan niya. Kaya ka nga iniligtas. Mga kapatid, kung sa bayan ni Egypto nung tumawid sila sa dagat, merong sumali, ay ayoko dito sa mga Israelita, kasama ko sa mga Egyptohanon. Ay, nalurong na. Gintalos ka nga ni, bumalik ka pa. Mga kapatid, nagsiselos ang Diyos kung ganyan ang gagawin ng mga anak niya. Kaya, hindi layunin ng Diyos na bumalik tayo sa ating dating buhay. Tigam ni na niligtas na tayo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus, sadang na ito nga tayo pinawalang sala, at tayo niligtas, nilinis, binigyan ng bagong buhay. Kaya, nahihirapan tayong magdala ng tao sa Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid. Sabi pa nga nung kausap ko, sa truth lang. Sa totoosin lang. Kaya hindi natin minsan madala. Ito, real talk lang, mga kapatid. Real talk lang. Usapang totoo lang. Hindi natin madala minsan yung mga unbeliever kasi minsan kasama natin sila. Sa isip, niyaya ka mag-inom, nag-inom ka din.
Na kontra, madara mo siya sa church, ikaw nadadara niya. Paano ka magiging liwanag kung ikaw nagdidilim? Paano natin sila madadala sa liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon kung hindi tayo magdedeklara ng pakikig? Hindi tayo pwede magsama sa bagay na yan. Pero kung ako madadarahay mo, no, pwede siguro. Hindi tayo binabawalan ng Diyos na tayo ay makibagay. Hindi tayo binabawalan. Binabawalan tayo makiayon. Dahil nasa mundo pa tayo, hindi na maiwasan na makasama natin sila, pero hindi tayo aayon sa nilang ginagawa. Sabagat meron na tayong tunay na Diyos. Magpabilin ang ating mga patutuon na matibay. Minsan merong mensahe na narinig ko dito sa isang webis sa tayo. Mahihirapan tayo kahit sa ating, lagyan natin sa ating family. Nabisan pag dumarani mo sa imong children, sa imong daughter, sabihin lang ng daughter mo, sabihin ng anak mo, kunuhay, sama mo ko sa church, kagabi nga, nag-ininom ka. Nakikita niyo mga kapatid, aking binabanggit. Kasama mo mga si kumpare mo, kasama mo pa ako sa church. Akin to binabanggit, hindi para magbusa. Iba yung busa, tsaka natutupdo eh. Kundi isipin mo, nagsiselos ang Diyos. Na yan ang dahilan kung bakit dumarating sa ating mga buhay ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Kamurayaw na wara, kaguluhan na wara. Bakit? Hindi tayo lumalakad sa dais ng Diyos sa ating buhay, kundi lumalayo, lugod tayo. Tinawag tayo ng Diyos na maging mga banal. Purihin ng Diyos. Tigam ni, na bisan diri ka nakita ni brother, diri ka nakita ni sister, diri ka nakita ni pastor, pero nakita ka ng Diyos. At yung ginagawa mo makaapekto sa pangalan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, ang sino mang nagdudumara ang ngaran ni Kristo lumayo sa anumang kasamaan. Dala mong pangalan ni Kristo eh. Ang tawag na nga sa iyo Christian eh. So kapag ikaw ay nakita ng mundo na amo lagi hapon, ngaran daradara ni mo pagkakristohanan, masaring ira, waray man ngayon pinagkaiba. Wala man siguro matibay na rason ako sumama sa iyo. Kasi parehas naman tayo. Yung buhay ko, ganun din naman sa iyo eh. Mga kapatid, ito ang dalan ng Panginoon na si Kristo ay naninirahan na sa ating mga buhay. Hindi tayo mapadara hayra, dadadoon natin hira. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng, sabi pa nga ni Pablo, mabigat pa nga sabi niya, hindi pwedeng umiinom kayo sa tasa ng Diyos, inom din kayo sa tasa ng Diablo. Basahin din balik mga kapatid. Sa 1 Corinthians 10, 21. Huwag tayong maging balimbing mga kapatid. Alam niyo yung puno ng balimbing? Bisan nga diin nga sarig. Sa English, tawag pa compromiser. Kung hinahin maka, alam mo na yon, alam na natin yon mga bagay na yan. Alam kung saan siya, kahit na ang Diyos ibaliwaray niya, nga tuya. Hindi tayo ganon, mga kapatid. Amen ba? Verse 21, ano sabi? 1 Corinthians 10:21. Diri ka mo makakainom, tikang hankupahan Ginoo. Di tayo makakabahagi sa mga banal na bagay, tapos makikibahagi din tayo sa mga kanang Diablo. Dili ka mo makakaon na lamis ang Ginoo nga halamis sa liwatan mga yawa. Ganon tayo pinili ng Diyos na makasama niya magpakailan pa man. Kaya nagsiselos ang Diyos. Pangalawa, may mga Kristiyano sa Korinto sa ating binabasa na ginagawa nila yung mga bagay na kahit hindi kailangan tsaka hindi nakapagpapatibay. Sa verse 23, mga kapatid. Nasir ang Biblia, nasring hira, tugot haaton ang pagbuwatin bisan ano. Matuod ito. Kundi diri nga tanan maupay. Tugot haaton ang pagbuwatin bisan ano, kundi diri nga tanan nakakabuli. Klaro mga kapatid. Kaya sa ating church walang bawal. Kahit mag-church ka na nakabikini. Bawal, sister? Pwede yun. Walang bawal sa Diyos natin. Kahit pa magdroga ka. Pero ang tanong, yan ba ay makakabuti sa'yo? Pangalawa, yan ba ay makakapagpatibay ng mga kapatiran? Yun, lagi tayo babagsak ng mga tanong.
Oo, lahat ng bagay pwede natin gawin, pero hindi lahat nakakatulong. Kaya nga, hindi tayo nagbabawas sa tao, tinuturo natin ang katotohanan na yan nagpapalaya sa tao. Sabi ng John 8:31, mga kapatid, babasahon natin, walang bawal sa ating church. Kung meron lang bawal, naniniguro kahan mga butang na dili nakakabulig. Kung naniniguro tayo sa mga butang na hindi nakapadigon, Diyan tayo nalikay. John chapter 8, mga kapatid. Basahon ta. Kahit kapag magbikini, kaso nga lang, nasa iyo yung atensyon ng mga kapatiran. Wala na sa mensahe, nakabikini. O, mag-church tayo ng anong mga bagay-bagay pa o saan ibang mga rason. Mga kapatid, lahat ng bagay pwede. Kaso hindi lahat ng bagay nakakatibay. Okay? John chapter 8. Okay? Sinasabi natin ang salita ng Panginoon niya, amot nagpapalaya sa tao. John 8:31. Nandiyan na po kayo, mga kapatid? John 8:31, sanglit nagsiring ni Jesus nga tuwan mga Hudiyo nga tinmuuha iya. Kamo ang tinuod ko nga mga tinunaan, kung tumanon niyon ako ni gitudo. 32, nga nibabaroan niyo an kamatuoran. Ano mangyayari kapag nabaroan mo ang kamatuoran? Nga ang kamatuoran an magtatalwas sa iyo. Kaya di tayo nagbabawal. Nagtuturo tayo ng ano sinasabi ng Panginoon. Nag-usap kami kanina eh. Sa abang nagbibiyahe kami, sabi nung sakay ko dalang pangalanan. Nag-istorya nga may pastor partihit panuluoton at panimba, kung naka-pants ba, kung ano angay pagsuluoton. Sabi ko, wala itong problema. Kaya ano, kapag nahabaro na iya sa Diyos, gagawin niya kung ano nararapat. Mga kapatid, hindi natin nilalagyan ng bawal ang mga Kristohanon. Tinuturo natin kung ano makabubuti. Kaya kung sinabihan kita na, Brad, iundang imo pag-inom, bakit ko sinasabi yun? Kasi mahal kita. Brad, inundang imo pag... Kung may daha din nag-giyosi, kung may nga din nagiinom, sasabihan ko kayo, wag na kayo mag-inom. Wag na kayo magsigarilyo. Una, ibibili nyo ng pang-disyo, bili nyo ng bigas. Pangalawa, okay, unta kung nakabulig ito na niyo lawas, pambira, nagkakainubo-ubo na. Nagkakasakit kayo dahil sa atin ding kagagawan. Pangatlo, dahil sa mga bagay na yan, hindi tayo nagagamit ng Diyos. Imbis na nakakasama ka sa pagbabahay-bahay, sinama ka 10 lakad pa lang, hiningal ka na. Bakit? Kakayusi. Nakainom, high blood. Mga kapatid, walang bawal pero hindi lahat nakabuti. Kaya sa ating church, hindi tayo diktador. Sinasaysay lang natin ang kalooban ng Diyos. Kapag ang mga bagay na yan kumapit sa iyo, magiging hadlang yan sa paglilingkod mo. Kaya para sa inyong pastor, may magsasabi ba sa akin, huwag ka mag-asawa? Wala, pwede. Kahit ngayon, hanap ako ngayon. Halika, day. Kadinagad, day. Pero bakit ang inyong pastor nagpipigil? Kasi hindi makakabuti pa sa atin. At ibinibigay ko yung halimbawa sa inyo, mga kapatid, na gawin natin lahat ng bagay para sa ating katitibay. Hindi maisip mo agad gagawin mo. Kundi may term na consider. Iniisip natin ang kalagayan ng mga kapatid, kung makaka-apekto ba ito, kung makakapagpatibay, kung makakatulong sa bawat pananampalataya. Halimbawa, mga kapatid, bawal ba umabsent panimba? Hindi bawal umabsent. Pwede ka umabsent. Pero ang tanong, nakakatibay ba? Una, hindi. Bakit? Hanapin ka. Pangalawa, nagtuturo ka sa kasibugto na umabsent din. Kasi waray ka eh. Ikatlo, ikaw mismo hindi lalago. Bakit? Hindi ka nakakapakinig. Hindi makakabuti para sa iyo. Kaya sinasabi ng Biblia sa Hebreo 10:25, kumapad, ano siring? Hebreo 10:25, ano sabi ng Biblia? Hebrews 10:25. Ayaw naton bayaan ang aton nabatasan ng pagkatiro. Bakit? Hinahanap ng Diyos kung ano yung ikabubuti natin.
O, di ba mga kapatid, no? Hebreo 10:25. Ayaw naton bayaan ang aton na batasan hin pagkatirok sugad ang binubuhat ang iba. Amen. Lugod, pag dinasigay kita, labi ni nagod na nakita kamo nga nagtitikaharanin na ang adlawan pagbalik ang Ginoo. O kung sabihin ko nga okay ito, sabihin ko sa iyo, Brad, padayon ka lang. Makabubuti para sa iyo. Kaya mga kapatid, nagsiselos ang Diyos. Kapag naikisama tayo sa mga yawanon ng mga butang, ikaduha, kung ginagawa natin yung mga hindi nakakatulong at hindi nakakapatibay na mga buruhaton. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos ngayong umaga na lahat ng gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 10, dito tayo magtatapos mga kapatid ngayong umaga. Naway may nakukuha tayong mensahe. Wala tayong bawal sa iglesia eh. Kaso nga lang, minsan sa sobrang laya natin, natatapakan natin yung ibang kapatiran. Oh. Kuno ay may membro tayo sa kalubian, maiyahan na natin kasama, tapos, kuno haya, mga patid, sige, pag hinubog, ito, siguro kaya na natin tumasikmura na aral. May kapatiran tayo sa kalubian, kunuhay, ha? Hindi ko sinasabing meron. Pero bahala na kayo mag-isip. Naparagubog. Ngayon, makadto kita pagbahay-bahay. Ano sasabihin ng mga tao sa atin? Pastor, wag ka magturo sa amin. Turuan mo muna yung miyembro niya. Sa pamamagitan ng ating kawalan na disiplina, nasisira ang ebanghelyo. Nakikita natin yung mga ibang kapatiran natin ginagabi na sa pagbabible study, tapos may mga kasama tayong naninira sa mabuting balita. Hindi mag-uuswag ang maupay nga sumatining ang lugar. Kung magpapadayon tayo sa ating lumang pagkatao, mayroon na tayong bagong buhay. Halimbawa lang mga kapatid. Okay? Sinuturuan tayo ng Diyos ngayong umaga sa verse 31 mga kapatid. 1 Corinthians 10:31, ano sabi? Sanglit, bisan ano ang pagbuhaton niyo. Sumiringani nga bisan ano, everything, lahat ng gagawin mo, ano man. Mahapagkaon o pag-inom, buhata ito nga tananhin, pagpasidungog ang Diyos. Amen. Kakain man ako para mahimaya ang Diyos. Mainom akong tubig para sa himaya ng Diyos. Kapag nalaman mo na, bawa nakasense ka, nakakutob ka nga, itong gagawin ko parang hindi ito makakabuti. Wag mo nang ituloy. Amen, mga kapatid. Alam mo yun eh. May konsensya ka eh. Di ka kailangan na number 1, number 2. Para ba sa LTO na may rules? Wag na. Alam mo na may spirito ka ng Diyos. Alam mo na yun. Labanan mo na sa pamamagitan ng pananampalataya. Wag mong hayaan na manalo ang diablo na natin talahin mo nga mawara ka sa Diyos. No? Kundi gawin mo ang lahat sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan ang number 1. The first letter D na ating may kita, devotion. Kailangan may devotion tayo sa Diyos. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, nasa tamang aral ba tayo? Wala. Nasa tama tayo eh. Wala tayong pastoro eh. Amen ba mga kapatid? Wala tayong bawal eh. Ano pa? Wala tayong mga, atog doon, sakramento eh. Tama yung aral sa Diyos eh. Bakit? Meron tayong Biblia mga kapatid. Amen ba? Ngayon, yung mga simbahan sa paligid, tama bang aral nila? Doon natin makikita kasi wala sila sa Biblia. Ngayon, sila religyoso sila. Deboto. Ngaran mali ang iragin totoohan, naniguro ira. Pumunta lang yung padi, nagpakaputos na yung mga sinilupin eh. Alam mo yan? Ano tawag doon? Yung may color, ano tawag doon ba? Yung nakabutok na yung silupin na ano, may color matingkad. Dumatila yung padi ah. Mayroon pang mga palaspas yun. Nagasusan nila. Bakit? Religyoso sila. Mga kapatid, say pahaaton nga nasa tamang araw tayo.
Mas lalo tayo maging deboto. Mas lalo tayo maging reliyoso. Bakit? Nasa tamang aral na tayo. Naawa nga tayo sa mga tao sa digdig. Bakit? Binubuhos nila yung buhay nila sa tinutuuan nila kahit na hindi nila alam na wala sa Biblia, wala sa Diyos. Iniguro sila, oh. Mga kapatid, sa'y pahaatan nga adik kita sa Biblia na. Kaya, inikahit natin ng bawat isa na tayo maglingkod sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Yan ang sikreto ng blessing, eh. Mga kapatid, yan ang sikreto ng blessing. Maging matapat sa Diyos. Maging deboto sa Diyos. Maging relihiyoso sa Diyos. Paniguro. Amen ba, mga kapatid? Nasa tama ka naman, ada ka naman adahit amo nga pagtuo. Paniguro. Amen ba, mga kapatid? Tama yan, eh. Yung iba nga, kahit mali. No, nag-aanda pa sila ngayon pa lang, bukas yung programa nila. Ngayon, nag-bispiras na, oh. Grabe sila, oh. Luto na, oh. Grabe, oh. Kahit na hindi nila alam kung totoo ba yung tinutuo nila, bali. Sa'y pahaaton, mga kapatid, binibigyan natin ang pinakadabis ang Diyos natin. Sabagat na kay Kristo na tayo. Salamat sa Diyos. Number 1, devotion. Yan ang instruction ngayong umaga. Maging devoted tayo sa Panginoon. Na lahat ng iyong gagawin, umiinom ka man, kumakain, ay gawin para sa kahimayaan ng Diyos. Ikalawa, discipline. Number 1 is devotion. Number 2 is discipline. Verse 32. Giving no offense. Give none offense. Huwag nating matisod. Huwag nating masaktan. Sino? Yung mga Hudyo, yung mga Hintil, lalo na yung simbahan ng Diyos. That is discipline. Disiplina. Na hindi natin masaktan ang mga Hudyo, mga Hintil, o bisan pa ang simbahan ng Ginoo. Mga kapatid, disiplina yan. Hindi, kagaya ng ating nabanggit kanina, hindi lahat na maisip no, tuloy-tuloy. Kailangan mo mag-consider anay. Baga, saling pa ng iba, ano yan? Think twice. Pray before you decide. And you must acknowledge na lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong pagbubuhaton makaka-apekto sa katawan. Amen ba, mga kapatid? So, yun. Number 2, discipline. Number 3, desire. Na number 2, desire is nasa number 33. Buhat ala sugad na akong ginbubuhat. Gayahin natin si Pablo. Anong ginagawa niya? Giin titinguha ko ang paglipayhan nga tanan, pinaagyan nga tanan ko nga ginbubuhat. Hinuwaray pagunahuna akong kalugarin nga kaupayan, kundi ang kaupayan nga tanan, base matalwas untayra. So, ikatlong desire, mga kapatid, desire natin na maligtas ang mga tao. Huwag mawawala sa puso mo yan. Na, nadyan palagi yung karuyag ni mo mga inabo nga Panginoon, sana itong kapitbahay ko maligtas to. Sana maligtas. Kay kung may danim sugad nga ungara, sabi karuyag good name, tutulungan ka ng Diyos na bigyan kanya ng paraan. Gaya ni Pablo, ginagawa niya lahat ng bagay, maligtas lang yung tao. Pinapasaya niya, okay, nakikisama siya. Kaya nga, mga kapatid, maalala niyo, nung Martes, merong pumasok dito na nagulat ako eh. Na tumayo yung balahibo ko eh. Totoo lang, mga kapatid, sa truth lang. Sa totoo lang talaga. Tumayo yung... Kasi nagulat ako. Usapan, madilim dyan sa labas. Pumasok siya. Sinabihin ko kagad yung mga sa ating prayer band ng mga kapatid, tumutulong sa pag-pray. Sabi ko, mga kapatid, may bisita tayo. Pagpasabot lang, bayan ko ng buhatog, di natin kilala eh. Baka biglang tumakbo, may bunot na yun, nakatalikod eh. Sabi ko, mga kapatid, may bisita tayo, paling ko na natin kilala eh. Namati hiya, kauman na natin prayer band, pinakaon hiya, taganin bado, taganin baga, isnakon, para niya pagbiyahe, dinala natin sa barangay. Bakit natin ginawa yun, mga kapatid? Na pwede naman natin pabayaan lang yun. Una, yung simbahan natin, hindi pa prepared. Kasi kung meron tayong facility para sa kanya, dyan muna siya. Diba? Paliguan. No, sister, no, Rosal? Makilob ka. Amen. Diba?
Kasi may layunin ng Diyos ba't yung pinadala dito eh. So, dinala namin kay Kap. Kap, sasabihin sabi ko, Kap, tigdala ito ng mulpot dito na amin na pagalitiro. Kilala mo, Adi? Oo, basta si ano yan, si tagaan yan, tagaan ni Bong. Si Michelle. Maiyan na itong sugad, sabi niya. Kaya nga na, hiaran na lahiran yung sugad ba ito niya. Ada permi, nag-layo-layo. Gawad, Gibson na. Ngayon, sabi ko, pwede naman sana naming kunin yan doon sa church, mag-stay, kaso hindi pa kami, doon, secured ba, open pa. Baka, di naman tayo naghusga, baka pagising natin, bit-bit na to. O, di ba? Di natin alam eh. Isip ng tao eh. Tsaka din, kung ano mangyari sa dito, responsable tayo. So, again, surrender natin kan, kapitan. Ngayon sabi ni Gapo, sige pastor, sabi ko, iatid sana yan bukas, kasi yun ang gusto niya, makauwi siya. Uuwi na ako, Padurayag, kaya dito nga, Padurayag, dito pa lang. Sabi ko, Kap, kung maabutan ko pa siya dito bukas, iatid natin yan sa Anibong. Ngarandiak nakatod dito. So, madalit sabi, dida iya sa San Isidro, nakay mo yan siguro, pag liyaw-liyaw dida, may dida nasina nga, tagbalay, iginpost pa si kapitan, parang dinidestroy nila, sinisira nila yung image ni Kap. So, kinuha ni Kap yun, sa gym. Pagka umaga, alas 5, biyayak dito mga kapatid. Istorya ko lang sa inyo. Para maging halimbawa nito. Pumunta ako doon mag-umaga, kagaya ng amin na pag-usapan. Biko, Kap, pagdating mo, waray pa man dito si Kap. Nakita ko muna yung babae nagkakape. Pumunta tayo kay Nick. Nick, kanan 20. Na magkakaroon, tagan. Niyo na yan, gumawa si Kap. Pastor, istorya kami, kadali. Ito kasi, yung taga-nibong yan, ito ganyan. Sabi ko, mag-volunteer kami sa church na iatid na lang namin yan. Dahil sabi, hinatid namin. Hinatid ko. Pala. Ako lang mag-isa. Nagtitinginan yung mga tao. Pastor, kinarga yung may tama, Siguro, isip nila sa mga pastor, maarte. Mga lawa, walang malasakit. Yung point doon, pinagtitinginan tayo. Sabi namamangha sila, paano yung may ganon, may diferensya, natin, inasikaso. Nasusunod yung mga kapatid, dinala na sa Nibong, dito ako dumaan sa Kamutin mga kapatid. Alam niyo, nakita ko doon, gubat. Nagkasugad-sugad dit. Motor ko mga kapatid, nag-slide. Nag-isik tagpantalon. Grabe. Hanggang sa nakarating kami doon sa, hindi na ako bumaba, nag-isik. Sabi ko, pakiray ko dala ninyo sa barangay amin. Mabalik kami haiya. Kan Michelle. Sikapin namin sa Diyos na matulungan yan. Pag bumalik tayo sa Nibong, kilala na tayo. Hindi na tayo mahirapan na mag-ikot-ikot doon. Kasi yung kanilang residente, binigyan natin ng pag-asikaso. Mga kapatid, i-apply natin yung verse na ito. Halimbawa yon ng ating ginagampanan pa sa Diyos. Na pwede tayong mag-enjoy sa ating, sige, pwede naman tayo, hayaan na natin yan. Pero dahil ang ating habol, ang Ebanghelyo ni Kristo, lumawak, nagtitiis tayo. Umawak siya sa likod ko, nangati ako eh. Di ako nagsisinungaling. Umawak, kasi pinakapit ko siya, wala ibang hawakan. Pinakapit siya, pag uwi ko, dito, namamaga yung likod ko eh. Dito eh. Mga kapatid, nagtitiis tayo para sa Ebanghelyo. Hindi natin ginagawa mga bagay para tayo sumikat. Kundi parang Ebanghelyo, lumawak, maidala natin sa ibang mga barangay. Nanawa niyo mga kapatid ko. Kasi kung ang layo ng natin, maging tayo, kilala sa anumang mga ibang mga bagay, di naluluwalhatan Diyos. Inuulit nga ng Biblia sa ating ngayong umaga, lahat na inyong gagawin para sa kayamayaan ng Diyos. Kaya nung pagkagaling namin sa Kamitok ni Sister, diretso kami sa barangay,
Pastor sa kabila, Pastor, salamat sa church niya, nag-volunteer kayo. Sa mga simpleng mga bagay, mga kapatid, dali natin ang mabuting balita. Kasi yan ang yan ang purpose ba tayo may mission. Ang ebanghelyo, kapag may nagbukas na portahan, kailan maramdaman natin kapag bumukas ang pinto, papasok tayo. Sabi ko, may gindaan to na nabuksan yung barangay na yun. Sige, umagang-umaga, ihatid ko. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Na ang kanyang salita kumikilos sa lugar na ito at sa mga lugar pa, bisan diin. Ngaron may mga balay nga nagdudumiri haton pasagdi. Kagaya niya sa araw, nagturo tayo sa kamito. Kausap namin yung asawang babae. Biglang nagsininggiton yung lalaki niya. Undang ka mo iton. Patay naman ton. Wala itong gamit na. Baga, di na bagod maistorya yung tuhay. Kasi, paalam na kami. Pero yung asawa ng babae, sorry sa inyo Kasi, mga kapatid, huwag tayong huminto. Kasi may layunin ng Diyos. Na pagpalain ang lahat ng tao, pinagin gospel. Hindi man sa ganyang paraan, darating din yan Kasi kung ang ating gawain ng Diyos, supplyan niya to. Dahil naniguro tayo ng iya mauping asumat lumaganap. Balik tayo sa verse natin, mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Devotion, discipline, desire. 3 D, mga kapatid, ngayong umaga. Verse 33. Buhat tala sugadan akon ginbubuhat, ginditinguha ko ang paglipayhan nga tanan. Pinaagihan nga tanan ko nga ginbubuhat. Inwaray pagunahunaan akon kalugaringon nga kaupayan, kundi ang kaupayan nga tanan base mataluwas untahira. Purihin ng Diyos, mga kapatid. I-apply natin to sa ating mga buhay. Huwag natin pagsilosin ng Diyos. Gawin natin kung ano nararapat. Masisinan ng Diyos. Kaya, paano nagagalit ang Diyos? Kung nakikisali tayo sa gawain ng diablo. Pangalawa, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakakatulong at hindi nakapagpatibay. Lugod, gawin natin ang lahat ng bagay sa ikahimayan ng Diyos. Mag-apply tayo ng disiplina sa ating sarili. Lagi nating talingwaon na maluwas ang mga tao. Ipag-pray natin nila kanuna. So, dito dyan tayo mag-uman, mga kapatid, sa mensahe na ito. So, do not lose heart. Ayaw kagupong. Panginoon nang ligtas sa atin, iingatan niya tayo hanggang sa wakas. Kagaya ng kanyang ipinangako sa ating lahat. So, let us pray, mga kapatid. Amay namang Diyos, ngayong umaga, lumalapit kami sa iyong trono. Ikaw ang Diyos namin na mapagmahal. Ikaw ang Diyos namin tagapagligtas. Pero at the same time, maabugho kagihapon. Hindi mo plano na ang mga iniligtas mo ay bumalik sa kanilang tinikangan. At magigtampo balik sa mga diri magtinuon. Kundi Ginoo, gintalwas mo kami, may plano ka na ang aming buhay ay maging liwanag, ang mga anak mo ay maging liwanag at maging dahilan ng mga tao ay mabuksan ng mga isip na sila, Panginoon, ay kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Lord, salamat po sa iyong paalala sa amin. Habang tayo nagdadasal, mga kapatid, kanya-kanyang pag-ampo, sumala na ato na batyan yung mga pulong. Mangingi tayo ng bulig haiya, mga rutan bulig haiya, mga kabuktuan. Dako pat aranihon. At kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Kasama natin siya. At kung may daman natin na himo nga, kontrahan natin na batian, humingi tayo ng pasaylo sa Diyos. Hindi niya tinuyo yun para tayo ay, hindi niya to sinasabi para tayo ay masakitan. Kundi tayo ay kanyang mapatnubayan. Upang tayo ay kanyang magiyahan. Hindi layunin ng Diyos sa tayo ay manghina, kundi dali niya tayo sa daan na matuwid. Mangaraw tayong pasaylo, ngan tayo magpabulig sa iya. At sa ating na mga hindi paligtas, magpaligtas tayo sa Panginoon. Tulungan ng Diyos ang bawat sa atin, mga kapatid natin sa lugar na ito. Mga bisita natin, ang ating mga prospect, let us pray for them. Salamat tayo sa Diyos.